Gusto po naming hingin ang reaksyon ng Vice Presidente maging ng opisina po ninyo dito sa naging desisyon ng Supreme Court na sinasabing unconstitutional ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pagdating po sa defense team, no, siyempre po, naturally we welcome this decision by the Supreme Court ruling unconstitutional yung fourth impeachment complaint which was eventually transmitted as the article of impeachment. Yan po ay papatunay nung matagal na naming posisyon. No, we have always maintained the position na talagang this fourth impeachment complaint suffers from constitutional infirmities. Pagdating naman po sa ating Vice Presidente, sa totoo lang po, medyo naging maiksi lang po yung pag-uusap namin. Last Friday, message ko po siya, nag-text ako sa kanya, sinabi ko lang sa kanya na yun nga, lumabas ng desisyon ng Supreme Court. Siya naman po, in-acknowledge lang yung aking message at nagpasalamat sa defense team. Other than that, di pa po kasi kami nakakapag-usap. She is currently out of the country. I think yesterday she had some engagements in Seoul. So hindi pa kami nagkakaroon ng masinsinang pag-uusap po dito. So Attorney Michael, hindi nyo na rin po natanong ang Vice Presidente, 13-0 yung naging botohan, ano? Wala pong, kumbaga, 13, hindi po mabor dito po sa desisyon na ito. Kayo po mismo, ano reaksyon ninyo? Were you expecting na ganito po yung magiging boto ng mga mahistrado natin? Honestly, wala naman po kaming ina-expect dito. We were very firm on our position. But alam niyo naman, no, every time you file a case, 50-50 yan. All we can do is really put forth yung our best arguments. So pagdating sa unanimous decision, of course, we're very thankful for that while we never expected it. But that's the case and we're very happy with the decision. Sa kabilang panig po, no, sigurado hindi pa tapos po itong issue na ito. Pero just in case, sir, meron po ba kayo, kung sakali mang mag-file for motion for reconsideration ng House of Representatives na hindi natin sigurado kung yun po ang gagawin nila, pinaghahandaan nyo na rin po ba kung ano magiging tugon nyo dito? Well, too early for now, no? Sa totoo lang, yung option to file a motion for reconsideration is really available. Para sa kabilang panig, it is well within their right and their prerogative to do so. So sa atin naman sa defense, kung mag-file man ng motion for reconsideration, tignan po natin, mabibigyan naman tayo ng kopya nun at pag-uusapan namin sa defense kung kailangan pa namin magbigay ng aming komento ukol dito. So antabayanan na lang po natin siguro yung development sa mga susunod na araw. Oo. Meron po kayong binanggit dito lang sa statement nyo, no, attorney. Sinasabi nyo po dito, binigyan nyo pong diin na pinapatibay po ng ruling ang rule of law at naging paalala sa pang-aabuso ng impeachment process. Pwede nyo po bang mas linawin pa po ito para mas maintindihan lang ng publiko? Yes po. Ang aming pong final, no, sa Supreme Court is really a petition for certiorari and prohibition. Ibig po sabihin yan, no, we feel that there was a grave abuse of discretion on the part of the House pagdating dito sa proseso na isinagawa sa paghahain ng fourth impeachment complaint. No? So, yan naman po talaga yung naging batayan natin sa pagpa-file natin sa Supreme Court dahil nakita natin na may mga nagawa doon sa proseso na labag sa ating saligang batas at yan po yung 1-year bar. No? Kung saan sinasabi na sa isang taon hindi pwedeng napakaraming impeachment complaints ang mahihain laban sa isang impeachable officer. At yan po yung nakita natin dito at yan po yung tinulog natin sa Supreme Court. That's why sinasabi natin na itong 1-year bar na kasi na ito ay isang safeguard, no, para naman sa mga impeachable officers at hindi isang katutak na impeachment complaints or proceedings ang hihain laban sa kanila sa isang taon. At yan naman ang naging desisyon ng Supreme Court. Hindi po sinasabi ng Supreme Court na ito, nakalagay din po doon sa desisyon nila, hindi ibig sabihin nito ay pinapawalang bisa na po si VP Sara. Ano po reaksyon nyo doon? O pinapawalang sala, sorry po. Tama po, tama naman po yun. No? Yung naman po ibig sabihin noong desisyon at nakasulat rin naman sa desisyon na hindi naman sinasabing absuelto sa mga allegations. Ang sinasabi lang doon ay may mga nagawang paglabag sa saligang batas dito sa proseso mismo, no, ng pag-initiate ng impeachment laban sa kanya. So that's why I think even the decision itself said, no, na ang batayan ng pagsasabi ng Korte Suprema na unconstitutional itong nangyari is really the 1-year bar. So that does not stop any party from filing an impeachment complaint, of course subject to the 1-year bar. Kaya nga po sabi yung bar is until Feb 6, 2026. Sinabi nyo rin po, Attorney Michael, sa inyo pong naging pahayag na handa po si VP Sara, maging ang OVP, na harapin sa tamang forum at sa tamang panahon ito pong impeachment case ni VP Sara Duterte. Yun din po yung
yun din po yung lumabas dun sa recent survey na ginawa po nitong nakaraan lang. Sinasabi na 80% po ng mga Pilipino ang nagsasabi na dapat po harapin ni VP Sara ito pong impeachment complaint. Ano po ang reaksyon nyo doon? Opo, in fact, ang ating Vice Presidente mismo nagsabi kamakailan lang na talaga namang handa siya na harapin itong mga aligasyon na to. Tayo naman sa defense team, no, matagal na tayong naghahanda at tuloy-tuloy pa rin naman ang paghahanda para harapin itong mga aligasyon na ito. So, but of course, sa atin naman, no, wala naman tayong problema na harapin yung mga aligasyon sa isang tamang impeachment process. Kaya lang, since nakita natin nung back in February na talagang may mga pagdabag sa saligang batas doon sa prosesong isinagawa, kailangan din naman nating protektahan ang karapatan ng Vice Presidente. Kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Ngayon, kung sakali man na talagang desidido na maghain again ng another impeachment complaint after the 1-year bar, handa rin naman po tayong sagutin lahat ng ito. Pero para po sa inyo, ito or maging kay VP Sara, talagang hindi pa natatapos dito, ito pong laban na ito. I think it's actually safe to say hindi pa talaga po tapos ito, no. I'm sure sabi nga natin may MR pa and we don't know what will be happening in the next few days. So tayo nakaantabay lang at handa tayo. Pero kahit papaano, nakaluwag naman po ng nakahinga ng maluwag ito pong si VP Sara dito po sa desisyon na ito ng Korte Suprema. Well, I cannot speak for her, ma'am, sa totoo lang, because I'm no longer her spokesperson nor the spokesperson of the OVP. But para sa amin sa defense, really, you know, for us, talaga namang we welcome this decision kasi nga talagang napatunayan na tama naman yung posisyon namin na there are matters that were violated, no, in constitution pagdating sa prosesong isinagawa. Okay. Sige. So, may tanong ko ba, Cha? Okay ka na? O sige. Ito lang, Attorney Michael, salamat sa panahon. We're so glad na finally po kayo pumayag na po sa panayam para makuha ang panig po ng defense team nga, no, ng ating Vice Presidente. Sa panghuli na lang po, if you may allow us to tickle your thoughts on this, ano sa tingin po ninyo ang wise na maaaring gawin ng ating mga kagalang-galang na miyembro ng impeachment court? To wait for the decision of the Supreme Court sa ihahain ng MR o they vote to junk the complaint and dissolve the impeachment court? Nako, Manong Ted, unang-una, hingi muna ako ng paumanhin, no, bago ko sagutin yung tanong niyo at alam ko na hindi ako nagpa-interview nung mga nakaraang buwan. I thank you for your patience at patience ng ating mga kasamahan sa media. We really decided, no, as a defense team na hindi mo na magpa-interview because we were worried na sa mga tanong hindi rin namin masasagot ng diretso or else we will be at risk, no, of preempting our defenses in impeachment court. So maraming salamat po sa inyong pasensya. Pagdating naman po doon sa inyong tanong, napakahirap po sabihan kung ang ating Kamara kung ano yung mas magandang gawin kahit ang Senado, those are processes internal to them. But again, sabi nga natin at marami na rin tayong narinig ng mga komento na available naman ang motion for reconsideration. So nandiyan naman, karapatan naman nila yan at prerogatiba nila kung sila maghahain yan. Ngayon, pagdating naman sa Senado, narinig din natin na magkakaroon ng botohan. That is a process that I would say is internal to them sitting as an impeachment court. But ang nagiging posisyon lang namin talaga dito is yung desisyon ng Supreme Court when it stated na number one, void yung complaint. Second, barred by the 1-year bar rule. Pangatlo, it is immediately executory. At pang-apat, and this is very important, dahil void yung complaint, it's as if walang valid complaint na transmit sa Senado and therefore the Senate is not able to acquire jurisdiction over that. So yan ang panghahawakan at least natin, no? But of course, we are monitoring yung mga developments in the coming days. Hindi natin alam kung ano yung magiging mangyari. Ayon naman sa defense, what we plan to do is really to monitor and react accordingly. Yes, sir. Yes, sir. And we will do that. Ano po, as usual, we will get your side kung sakasakali po na meron na pong development dito po sa inyong inaabangan nga na magiging takbo sa mga pangyayari dito po sa isyong ito. Attorney Michael, muli po, salamat na marami sa inyong panahon. We'll catch you again later.